Magandang araw, Norsunians. Narito ang News Patrol. Ako nga po pala si Binibining Donna Jean Pata, ang inyong magiging gabay sa kasaysayan ng sining at teatro. Sa panahon ng batas militar, hindi lamang armas ang gamit sa pakikipaglaban, kundi pati na rin sa entablado. Sa panahon ng patakot at pagsupil, nagiging sandata ng mga mamamayan ang sining. Paano nga ba nakatulong ang dula sa paglaban ng mga diktadorya? Tara't alamin natin ang isang paglalakbay tungkol sa kasaysayan. Ngayon ay narito si Binibining Katubis upang ibahagi o ibalita sa atin ang tungkol sa dula bilang anyo ng paglaban. Binibining Katubis, pasok! Maraming salamat. Ngayon ihahatid ko sa inyo ang balita tungkol sa dula bilang anyo ng paglaban. Narito ang ilang halimbawa sa paggamit ng dula bilang paglaban. Una na rito ay ang pagpapakita ng katotohanan. Maraming dula ang naglalarawan ng pag-aabuso at karahasan ng rehimen na nagpapakita ng katotohanan sa ilalim ng batas militar. Pangalawa ay ang pagpapalaganap ng kamalayan. Sa panahon ito, ang dula ay nagsisilbing plataforma sa pagpapalaganap ng kamalayan sa karapatang pantao at isyong kalipunan na kinakaharap ng bansa. At ang pangatlo ay ang pagpapalakas ng moral. Sa panahon ito, ang dula ay nagpapakita o nagsisilbi sa kanilang pag-asa at inspirasyon na nagbibigay sa kanila ng lakas at determinasyon upang labanan ang mga diktador. Balik sa iyo, Binibining ka. Maraming salamat, Binibining Katubis, sa iyong ibinahagi sa amin. Ngayon naman ay ibabahagi sa atin ni Binibining Zoilo ang balita tungkol sa mga akdang sumasalamin sa kalagayan ng bansa. Binibining Zoilo, pasok! Maraming salamat. Ngayon ay ihahatid ko naman sa inyo ang balita tungkol sa mga akdang sumasalamin sa kalagayan ng bansa. Narito ang ilang halimbawa tungkol sa mga akdang sumasalamin sa kalagayan ng bansa. Una narito ay ang paglilitis ni Andres Bonifacio ni Bonifacio Ilatan. Ang dulang ito ay naglalarawan ng paglilitis at pagkamatay ni Andres Bonifacio na nagsisilbing metafora sa mga pag-aabuso at kawalan ng katarungan sa bansa. Pangalawa ay ang Adoka ni Luwalhati Bautista. Ang dula ito ay naglalarawan ng mga buhay ng mga ordinaryong Pilipino na nagbibigay o nagpapakita ng pang-aapi, kahirapan at kawalan ng kalayaan. At ang pangatlo ay ang mga kwento ng pag-asa ni Rolando Tinio. Ang dula ito ay naglalaman ng mga maikling kwento na nagbibigay ng inspirasyon at determinasyon ng mga tao sa gitna ng kahirapan at kawalan ng pag-asa sa panahon ito. Balik sa iyo, Binibining pa. Maraming salamat, Binibining Zoilo. At ngayon naman ay ihahatid ni Binibining De Jesus ang balita tungkol sa epekto ng censorship sa produksyon ng dula. Binibining De Jesus, ibalita mo na. Maraming salamat. Ngayon ay ibabalita ko naman sa inyo ang tungkol sa epekto ng censorship sa produksyon ng dula. Narito ang ilang pangunahing epekto ng censorship sa produksyon ng dula sa panahon ng batas militar. Una narito ay ang limitasyon sa temang pwedeng talakayin. Ang temang ito ay kadalasang hinahadlangan na nagre-resulta ng isang malaking saklaw sa maaaring ipakita nila sa entablado. Pangalawa ay ang paggamit ng simbolismo at alegorya. Dahil sa paghihigpit, maraming manunulat ang gumamit ng metafora at alegorya at simbolismo na nagpapakita o ito ang paraan ng kanilang pagpapahayag ng kanilang damdamin na hindi direktang tinutukoy ang mga gobyerno. Pangatlo ay ang paglipat ng teatro sa kalye. Ang mga aktivista at artista ay nagbibigay din ito sa kanila. Una, sasagawa sila ng street theater na nagbibigay din sa kanila mensahe sa protesta at pag-asa. Ang pang-apat naman ay ang pagbabago sa wika at estilo. Dahil sa censorship, nagkaroon din ng pagbabago sa wika at estilo sa dula. Maraming mga manunulat na lumipat galing sa paggamit ng Ingles patungo sa Pilipino na ito na ang kanilang pangunahing wika sa paggamit ng kanilang mga dula. At ang panglima ay ang paglikha ng mga alternatibong plataforma. Ang mga underground theater groups at mga non-conventional
na pagtatanghal. Ito ay isang paraan na nagpapakita ng mga pag-asa at determinasyon ng mga Pilipino na kahit nasa gitna sila ng kadiliman o nasa gitna sila ng kalungkutan, ay nagkakaroon sila ng mga determinasyon at pag-asa sa kalayaan sa pamamagitan ng mga paglikha ng mga alternatibo. Balik sa iyo, Binibining Pata. Maraming salamat, Binibining de Jesus. At ngayon ay isusunod ni Binibining Zapanta ang mga balitang tungkol sa mga kilalang dula sa panahon ng batas militar at ang papel ng sining ng kilusang protesta sa Pilipinas. Binibining Zapanta, pasok! Maraming salamat. Ngayon ay ihahatid ko naman sa inyo ang balita tungkol sa mga kilalang dula sa panahon ng batas militar. Una narito ay ang pambansang bayan ni Bonifacio Ilagan. Dito ipinapakita ang karanasan ng isang pamilya na biktima ng pag-aapi, pagdukot at pagpatay ng mga militar. Pangalawa dito ay ang buwan at baril sa Ave Major ni Chris Milado. Ipinapakita dito ang iba't ibang sektor ng lipunan at ang kanilang pagsasama upang labanan ang pang-aapi. Pangatlo ay ang halimaw ni Malo Jacob. Gumamit ng alegorya upang ilarawan ang rehimeng Marcos bilang halimaw na sumipsip sa yaman ng bansa. Pang-apat ay ang may isang sundalo ni Orlando Nadres. Dito ipinapakita ang moral na dilema sa bawat hanay ng militar na nasa panahon ng diktadorya. Panglima ay Juan Tamban ni Alberto Florentino. Dito isang dula tungkol sa isang batang lansangan na sumisimbolo sa kalagayan ng mahihirap sa ilalim ng batas militar. Pang-anim ay ang mga kuko ng liwanag, adaptasyon mula sa nobela ni Edgardo Reyes. Dito sa dulang ito ipinapakita ang kahirapan ng mga Pilipino at ang pangsasamantala ng mga manggagawa sa lungsod. Ngayon ay susunod ko naman sa inyo ang balita tungkol sa papel ng mga alagad ng sining sa mga kilusang protesta sa Pilipinas. Una narito ay ang paglikha ng kritikal na sining. Sa pamagitan ng tula at iba pang anyo ng sining, nagkaroon sila ng oportunidad na ipakita ang kanilang karanasan sa pang-api, takot at pag-asa ng mga Pilipino. Pangalawa ay ang pagsasagawa ng protesta at performances. Maraming alagad ng sining ang aktibong lumahok sa mga rally at demonstrasyon. Pangatlo ay ang paggamit ng simbolismo at alegorya. Dahil sa paghihigpit sa malayong pagpapahayag, maraming alagad ng sining ang gumamit ng alegorya at simbolismo sa kanilang mga akda. Pang-apat ay ang pagbuo ng komunidad sa mga artista. Ang mga alagad ng sining ay gumawa ng isang grupo na kung saan ito ay naglalayong magbigay ng suportahan sa isa't isa. Balik sa iyo, Binibining Pata. Maraming salamat, Binibining Zapanta. Maraming salamat, mga Binibini, sa inyong aral na binigay sa amin at naway tumatak ito sa mga isipan at utak ng mga nanonood sa atin. At dito lang po nagtatapos ang aming News Patrol. Maraming salamat.